Ang aking asawa, na nangakong ako lang hanggang wakas, ay may karga na palang iba. At ang biyanan kong tinuring kong ina, ako pa ang pinalabas na magnanakaw. Itinapon nila ako sa kalsada na parang basurang walang silbi. Pero tandaan ninyo, ang basurang tinapakan nyo, magiging gintong susunog sa inyong mansyon. Kaya mo bang panuuri ng isang tupa na magiging leon? Ito ang aking pagbangon. Huwag mo na akong tanungin kung bakit, Teresa. Sawang-sawaan na ako sa pagmumukha mo. I want a divorce, and I want you out of this house tonight. Ang boses ni Mateo ay malamig pa sa hanging amihan na humahampas sa bintana ng kanilang mansyon. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Teresa ang isang mamahaling pinggan ng kare-kare, ang paboritong pagkain ng kanyang asawa na maingat niyang niluto sa loob ng 5 oras. Ang bangunang mani at bagoong na dati ay simbolo ng kanilang pagsasama ay biglang naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Suot ni Teresa ang kanyang pinakamagandang pulang damit, ang tanging luho na pinayagan niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit sa harap ng mga mata ni Mateo, tila isa lamang siyang basahang nakaharang sa daan. Dahan-dahang nang inig ang mga kamay ni Teresa hanggang sa hindi na niya makayanan ang bigat ng porselana. Bumagsak ang pinggan sa sahig at nagkalat ang sarsa sa puting marmol, parang isang malaking sugat na bumukas sa gitna ng silid. Hindi siya nakaramdam ng gulat sa ingay ng pagkabasag. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at masakit na tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Mateo, anong kasalanan ko? Isang dekada akong nanilbihan sa iyo, sa nanay mo. Iniwan ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ang pabulong na sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay halos mapatid sa gitna ng lalamunang tuyot na tuyot. Isang matunog na tawa ang pumuto sa kanyang pangungusap. Mula sa madilim na bahagi ng hagdanan, pumaba si Donata, ang kanyang biyenan na may hawak na baso ng alak at isang niting puno ng lason. Nanilbihan? O napakalinta? Huwag kang magmalinis, Teresa. Alam naming lahat na, ang apelido lang namin at ang perang kasama nito ang hinabol mo simulat sa pool. Naglakad palapit si Donata. At sa isang mabilis na galaw ay hinablot ang bag ni Teresa na nasa ibabaw ng mesa. Itinaob niya ito at doon, sa gitna ng mga gamit ni Teresa, ay kumislap ang isang singsing na may malaking diamante, ang nawawalang alahas ni Donata na ilang araw na nilang hinahanap. Ayan, kitang-kita ng 2 mata ko, magnanahaw ka talaga. Ang mariing deklara ni Donata bago niya ihampas ang kanyang palad sa pisingi ni Teresa. Ang hapdi ng sampal ay hindi lamang sa balat. Bumaon ito hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa ni Teresa. Tumingala siya kay Mateo, nagmamakaawa na makakita ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay pandidire. I didn't take that ring, Mateo. Maniwala ka sa akin, hinding-hindi ko magagawa yan. Ang pagsusumamo niya habang ang mga luha ay nagsisimula ng bumagtas sa kanyang mga pisingi, mainit at mapait. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Mateo. Umalis ka na bago ko patawagin ng mga pulis. I can't believe I loved a criminal for 10 years. Nakakasuka ka. Hinawakan ni Donata ang braso ni Teresa at marahas siyang kinaladkad patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila pagpunit sa mga alaala ng 10 taon. Ang mga gabing puyat siya sa pag-aalaga kay Mateo noong may sakit ito. Ang mga panlalait na tiniis niya mula sa mga kaibigan ni Donata. At ang lahat ng pangarap na itinanim niya sa bahay na ito. Pagbukas ng malaking pinto, bumungad ang madilim na langit at ang malakas na buhos ng ulan. Itinulak siya ni Donata palabas, dahilan upang bumagsak si Teresa sa basang semento ng driveway. Diyan ka nababagay, sa putikan. Huwag na huwag mo nang itatapak ang marumimang paa sa pamamahay na ito. Sumara ang pinto nang may pinalidad na tila isang hatol ng kamatayan. Nanatiling nakasubsob si Teresa sa malamig na sahig, ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha hanggang sa hindi na niya malaman kung alin ang mas malamig. Ang bango ng niluto niyang pagkain ay napalitan ng amoy ng basang lupa at kawalan ng pag-asa. Ito ba ang gantimpala sa isang babaeng nagmahal ng higit pa sa kanyang sarili?
Saan pupunta ang isang kaluluwang ninakawan ng danggal at itinapon sa gitna ng bagyo ng mga taong itinuring niyang buhay? Sa gitna ng dilim, isang katanungan ang pabalit-balik sa kanyang isipan habang unti-unting namamanhid ang kanyang katawan sa lamig. Gaano nga ba kalalim ang sugat na kayang itanim ng mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo? Bawat patak ng ulan na tumatama sa balat ni Teresa ay tila libu-libong karayom na bumabaon sa kanyang pagkatao. Wala na siyang maramdamang lamig dahil ang masiding hapdi sa kanyang dibdib ay sapat na upang mamanhid ang buo niyang katawan. Naglakad siya sa gitna ng madilim na kalsada. Ang kanyang mga paang walang sapin ay dahan-dahang nasusugatan sa bawat hakbang sa magaspang na aspalto. Ang bawat bahid ng dugo na naiiwan niya sa daan ay tila bakas ng kanyang nawasak na danggal. Saan ako pupunta? Ang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang dagundong ng kulog sa kalangitan. Wala siyang dalang, kahit ano. Walang pera, walang cellphone, tanging ang basang damit na suot niya at ang bigat ng isang pusong tinridor. Sa gitna ng kanyang pagkalito, ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip na dinala siya sa isang pamilyar na lugar. Ang sementeryo ng San Roque. Sa dulo ng halay ng mga puntod, naroon ang isang payak na himlayan. Dahan-dahang lumuhod si Teresa sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang maruming putik ay kumapit sa kanyang pulang damit. Ngunit wala na siyang pakialam. Tatang, patawad po. Ang hikbi niya na halos malunod sa buhos ng ulan. Idinikit niya ang kanyang no sa malamig na marmol ng puntod. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas noong huling beses niyang nakausap ang ama bago ito bawian ng buhay. Naalala niya ang mahigpit na hawak nito sa kanyang kamay at ang babalang tila isang hula na ngayon ay nagkatotoo na. Huwag kang magpabulag sa kinang ng ginto ng mga De Vega, Teresa. Ang tinig ng kanyang tatang ay tila naririnig niya sa gitna ng hangin. Ang pamilyang yan ay parang mga anay. Unti-unti nilang uubusin ang iyong kaluluwa hanggang sa wala nang matira sa'yo kundi guho. Noon, pinili ni Teresa na maniwala sa pag-ibig ni Mateo. Akala niya ang pagiging tapat at masunurin ay sapat na upang mabago ang matigas na puso ng pamilyang yon. Ngunit ngayon, sa harap ng puntod ng kanyang ama, aminado siyang talunan siya. Tatang, tama po kayo. Kinuha nila ang lahat sa akin. Ang pangalan ko, ang dangal ko, pati ang paniniwala ko na may kabutihan pa sa mundo. Humagulgol siya ng walang humpay. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng paghikbi. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na tila gusto na rin niyang mamatay upang makasama na lamang ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Ang dilim ng gabi ay tila isang malaking kuumot na gustong lumamon sa kanyang buong pagkatao. Napatigil lamang ang kanyang pag-iyak nang mapansin ang isang liwanag na unti-unting lumalapit mula sa kalsada ng sementeryo. Ang 2 bilog na ilaw ng isang sasakyan ay tumama sa kanyang kinalalagyan, dahilan upang mapapikit siya sa silaw. Narinig niya ang marahang paghinto ng gulong sa ibabaw ng basang graba, ang tunog ng pag-ikot ng makina na unti-unting namatay at ang pagbukas ng isang pinto. Isang pares ng mamahaling sapatos na itim ang huminto sa harap ng kanyang paningin. Sa kabila ng lakas ng ulan, naramdaman ni Teresa na biglang tumigil ang pagpatak ng tubig sa kanyang katawan. Isang malaking itim na payong ang nakatabing na ngayon sa itaas niya. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Teresa. Isang lalaki nakasuot ng madilim na Amerikana ang nakatayo sa kanyang harap. Ang mukha nito ay tila inukit sa bato, matigas, seryoso, ngunit ang mga mata ay may lalim na hindi niya maunawaan. Ang bango ng lalaki na amoy mamahaling tabako at ulan ay humalo sa hangin. Hindi sa sementeryo natatapos ang lahat, Teresa. Minsan, ang pagkawasak ay simula lamang ng isang mas matinding pagbangon. Ang boses ng lalaki ay baritono at puno ng awtoridad. Napaatras si Teresa. Ang kanyang puso ay muling kinabahan. Sino ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, inabot niya ang kanyang kamay patungo kay Teresa. Ang mga daliri nito ay mahahaba at malinis.
malayo sa mga kamay ni Mateo na tila laging may itinatagong dumi. Ako si Esteban, at narito ako dahil may utang ako sa iyong ama na kailangan ko ng bayaran. Ang mariing sagot nito habang nakatitig ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ngunit ang tanong ay ito, handa ka na bang tumayo mula sa putik na yan at bawiin ang lahat ng kinuha nila sa'yo? O mas pipiliin mang mabulok dito kasama ng mga alaala ng iyong pagkatalo? Napako ang tingin ni Teresa sa nakalahad na kamay ni Esteban. Sa gitna ng bagyo at kadiliman, tila ito ang tanging lubid na inihulog sa kanya mula sa langit. Ngunit sa likod ng misteryo, ang dala ng lalaking ito, isang mas malaking panganib ba ang naghihintay? O ito na ang simula ng kanyang paghihiganti? Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang nanginginig na kamay. Ang bawat daliri niya ay parang yelo sa lamig, samantalang ang palad ni Esteban ay naglalabas ng init na tila unti-unting tumutunaw sa pader ng takot sa kanyang puso. Nang maglapat ang kanilang mga balat, naramdaman ni Teresa ang isang kuryente ng pag-asa, isang bagay na akala niya ay tuluyan ang namatay sa loob ng mansyon ng mga De Vega. Bakit niyo po ginagawa ito? Ang tanong ni Teresa, ang boses niya ay halos malunod sa hagupit ng hangin. Wala na akong kahit ano. I am nothing but a beggar now. Tumingin ng malalim si Esteban sa kanyang mga mata. You are not a beggar, Teresa. You are a survivor. At ang mga taong tulad mo ang pinakamahalagang kakampi sa mundong ito. Come! Hindi ligtas ang manatili rito sa gitna ng unos. Inalalayan siya ni Esteban patungo sa sasakyan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging hudyat ng pagpasok ni Teresa sa isang bagong mundo. Sa loob, bumungad sa kanya ang amoy ng mamahaling balat ng upuan at ang banayad na init mula sa heater ng sasakyan. Ang katahimikan sa loob ng kotse ay isang malaking kabaligtaran sa gulo at ingay ng kanyang buhay nitong mga nakaraang oras. Habang nagmamaneho si Esteban paalis sa sementeryo, hindi mapigilan ni Teresa ang mapatingin sa sariling refleksyon sa bintana. Ang kanyang pulang damit ay punong-puno ng putik, ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon, at ang kanyang mga mata ay mugtong-mugto. Tumingin siya kay Esteban na seryosong nakatitig sa daan. You mentioned my father, panimula ni Teresa. How did you know him? He was just a humble man. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Esteban. Ang iyong ama, si Mang Tomas, ay hindi lamang isang humble man. He was the one who gave me a chance when everyone else turned their backs on me. Siya ang nagpaaral sa akin, Teresa. Everything I have now, I owe it to his kindness. At nung nalaman ko ang ginawa ng mga De Vega sa kanya, at sa'yo, alam kong kailangan ko ng kumilos. Napatitig si Teresa sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa nila sa tatang? Hindi agad sumagot si Esteban. Itinigil niya ang sasakyan sa harap ng isang mataas at eksklusibong kondominium sa Makati. Bumaba siya at pinagbuksan ng pinto si Teresa. Inaalayan siya hanggang sa makarating sila sa isang penthouse unit na tila abot kamay ang mga bituin sa langit. Pagpasok nila, agad na kumuha si Esteban ng isang malinis na tuwalya at isang tasa ng mainit na tsaa. Uminom ka muna. You need to calm your nerves. Dahan-dahang inabot ni Teresa ang tasa. Sa gitna ng luxury ng paligid, ang simpleng init ng tsaa ang nagparamdam sa kanya na buhay pa siya. Napansin niya ang pag-iwas ng tingin ni Esteban ng aksidenteng mahawakan ng lalaki ang kanyang daliri. May isang tensyon sa hangin na hindi niya maipaliwanag. Isang kilig na hinaluan ng kaba. Dito ka muna mamamalagi, sabi ni Esteban habang naglalakad patungo sa isang malaking mesa na puno ng mga dokumento. Ligtas ka rito, walang De Vega ang makakapasok sa gusaling ito. Lumapit si Teresa sa mesa at dun ay lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita niya ang isang folder na may nakasulat na pangalan niya at sa loob nito ay mga litrato ni na Mateo at Donata, pati na rin ang mga bank records na hindi dapat makita ng publiko. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang lumang litrato na nakasingit sa ilalim ng mga papel. Litrato yon ng kanyang ama.
kasama ang isang batang lalaki na may malulungkot na mata. "Is that you?" Tanong ni Teresa, itinaturo ang batang lalaki. Tumango si Esteban. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa pigil na galit. "Your father was cheated, Teresa. Ang lupang kinatitirikan ng mansyon na Mangaza, De Vega, yon ang huling pag-aari ng tatang mo na kinuha nila sa pamamagitan ng panlilinlang. Donata didn't just hurt you, she destroyed your father's legacy." Nabitawan ni Teresa ang tasa ng tsa, ngunit mabilis itong nasalo ni Esteban bago pa man tumama sa sahig. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit, sapat na upang maramdaman ni Teresa ang hininga ng lalaki. "Esteban, why are you showing me this now?" "Dahil bukas, magsisimula na ang ating plano," sabi ni Esteban. Ang boses ay puno ng determinasyon. "But first, I need to know one thing." Kumuha siya ng isang maliit na itim na wallet at inilabas ang isang litrato. Litrato ni Teresa noong siya ay masaya pa. "Hanggang kailan mo gustong umiyak para sa isang lalaking hindi karapat-dapat sa iyong mga luha?" Bago pa man makasagot si Teresa, biglang tumunog ang intercom ng unit. Ang boses ng security guard sa ibaba ay bakas ang takot. "Sir Esteban, may isang lalaki po rito sa lobby. Nagwawala po. Mateo De Vega daw po ang pangalan. Pinipilit po kayong makita." Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Paano siya nahanap ni Mateo ng ganito kabilis? At anong gagawin ni Esteban ngayong nasa pintuan na ang kanyang nakaraan? Ang boses ni Mateo na nanggagaling sa intercom ay tila isang matalas na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid. Bakas doon ang galit at ang nakasana, yang kayabangan ng isang lalaking akalang pag-aari niya ang buong mundo, pati na ang kaluluwa ng babaeng itinapon niya sa ulan. "Esteban, alam kong nariyan si Teresa. Ilabas mo ang asawa ko. Huwag kang makialam sa internal na problema ng mga De Vega." Ang sigaw ni Mateo. Ang boses ay basag at puno ng pag-uutos. Napatingin si Teresa kay Esteban. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Akmang lalapit siya sa bintana upang tignan ang ibaba. Ngunit mabilis siyang hinawakan ni Esteban sa braso. Ang hawak nito ay matatag, tila isang angkla sa gitna ng naggangalit na dagat. "Huwag mong dungisan ang paningin mo sa pagmumukha ng isang taong hindi alam ang halaga ng katapatan." Ang mahinang sabi ni Esteban. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na parang labaha. Pinindot niya ang button sa intercom at nagsalita ng walang kahit anong emosyon. "Guard, kung hindi aalis ang taog yan sa loob ng 2 minuto, tawagan ng pulisya. Sabihin niyo na may isang intruder na nanggugulo sa aking property at siguraduhin niyo na hinding-hindi na siya makakatapak muli sa lobby na ito." Narinig ang muling pagsigaw ni Mateo sa kabilang linya bago ito tuluyang naputol. Katahimikan ang muling namayani, ngunit para kay Teresa, ang katahimikang yon ay puno ng mga katanungan. Lumingon siya kay Esteban na ngayon ay marahang binitawan ang kanyang braso. "Bakit di ako hinahanap?" ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig. "He hated me. He threw me out like trash. Bakit siya nandito?" Dahil ang mga taong tulad ni Mateo ay hindi sanay na nawawala ng kontrol. Sagot ni Esteban habang naglalakad patungo sa kusina upang kumuha ng baso ng tubig. Inasahan niya na gagapang kapabalik sa kanila, magmamakaawa, at tatanggapin ang lahat ng bintang nila. Pero ngayong, nalaman nilang may kumuha sa iyo, natatakot sila. Natatakot ang nanay niya na baka ang mga sikretong pilit nilang ibinaon ay muling hukayin. Habang nangyayari ito sa penthouse ni Esteban, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga De Vega, ay tila walang nangyaring trahedya. Nakaupo si Donata sa kanyang paboritong silya, humihigop ng mamahaling tsa, habang si Clara ay masayang sinusukat ang mga damit na naiwan ni Teresa sa closet. "Mommy, look! Bagay ba sa akin ang pelas na ito? Masyadong luma ang taste ni Teresa, but the pearls are real," sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng panggagaya at panunuya. Isang matunog na tawa ang pinakawala ni Donata. "Hayaan mo na, Clara. Yan na lang ang silbi ng babaeng yun sa bahay na ito. Ang mag-iwan ng mga gamit na mas mapapakinabangan ng isang reyna na tulad mo. Ginawa ko lang ang nararapat para sa pamilyang ito.
Hindi natin kailangan ng isang magnanakaw at anak ng isang talunan sa ilalim ng ating bubong. Pero Mami, paano kung mahanap siya ni Mateo? Tanong ni Clara, may bakas ng selos sa kanyang tono. Lumit ang mga mata ni Donata. Huwag kang mag-alala. Si Mateo ay sunod-sunuran sa akin. At tungkol kay Teresa, sisiguraduhin ko na wala nang maniniwala sa kanya kahit kailan. I have already contacted my friends in the media. Bukas na bukas, ang pangalan ni Teresa ay magiging kasing kahulugan ng kahihiyan sa buong lipunan. Bumalik ang eksena sa penthouse. Nakatayo si Teresa sa balkonahe. Nakatingin sa naglalakihang mga ilaw ng lungsod. Nararamdaman niya ang presensya ni Esteban sa kanyang likuran. Hindi ito nagsasalita. Ngunit ang presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya naramdaman sa loob ng 10 taon. Esteban? Tawag ni Teresa nang hindi lumilingon. You said you have a plan. Anong kailangan kong gawin? Naglakad si Esteban palapit sa kanya hanggang sa magkatabi na sila. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng ulan na unti-unti nang tumitigil. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa akin. Sisirain natin sila, hindi sa para ang ginawa nila sa'yo. Sisirain natin sila sa pamamagitan ng katotohanan. I will turn you into the woman they never expected you to be. Tumingin si Teresa sa lalaki. Sa ilan ng liwanag ng buwan, ang mukha ni Esteban ay tila isang luna sa kanyang mga sugat. Bakit niyo po ito ginagawa? Is it really just because of my father? Hinawakan ni Esteban ang kamay ni Teresa at dahan-dahang itinaas ito upang tignan ang mga sugat sa kanyang daliri. Dahil ang isang tupa na tulad mo ay hindi dapat hinahayaang lapain ng mga lobo. At dahil sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang kaisa-isang De Vega na hindi marumi ang puso. Ngunit sa kabila ng mga pangakong ito, isang tawag ang natanggap ni Esteban sa kanyang cellphone. Pagkakita niya sa screen, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumayo siya ng kaunti upang sagutin ang tawag. Yes? Anong balita? Ang tanong ni Esteban sa kausap. Narinig ni Teresa ang mahinang bulong mula sa kabilang linya. Biglang humigpit ang hawak ni Esteban sa kanyang telepo. Pagkababa niya ng tawag, humarap siya kay Teresa na may madilim na muka. Teresa, may problema. Ang iyong mga gamit sa mansyon. Sinunog ni Donata at ang mas malala, pinalalabas nila sa balita ngayon na tumakas ka kasamang isang lalaki matapos mong nakawin ang kalahati ng kanilang yaman. Nanlambot ang mga tuhod ni Teresa. Hindi pa man siya nakakabangon, ay muli na namang may bagong dagok. Ngunit bago pa man siya mabuwal, naramdaman niya ang 2 kamay na sumuporta sa kanyang mga balikat. Hayaang mong gawin nila ang lahat ng gusto nila, Teresa. Ang bulong ni Esteban sa kanyang tainga. Dahil hindi nila alam, sa bawat kasinungalingan na itinatapon nila, mas lalo nilang hinuhukay ang sarili nilang libingan. Sa gitna ng tensyon, hindi napansin ni Teresa ang isang maliit na sobre na nahulog mula sa folder ni Esteban kanina. Isang sobre na may tatak ng isang ospital, at sa loob nito ay isang medical report na may pangalan ni Donata. Ang abo ay walang alaala, Teresa. Pero ang apoy na tumupok sa iyong kahapon ang siya ring magbibigay ng init sa iyong muling pagsilang. Ang mga salitang iyon ni Esteban ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang galit at sakit sa dibdib ni Teresa. Nakatitig siya sa screen ng kanyang tablet, pinagmamasdan ng larawan ng isang tumpok ng mga nasulog na kagamitan sa labas ng mansyon ng mga De Vega. Doon, sa gitna ng mga itim na uling, nakita niya ang isang bahagi ng lumang kwaderno ng kanyang ama. Ang journal na naglalaman ng lahat ng mga pangarap nito para sa kanya. Wala na. Tuluyan na itong nilamon ng put ni Donata. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang kanyang mga daliri na dati ay amoy bawang, sibuyas at sabon panlaba, ang mga kamay ng isang masunuring asawa at manugang. Nayon, ang mga daliring yon ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang bagong uri ng enerhiya na unti-unting gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi ko na sila iiyakan, Esteban, ang pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi nabasag. Ito ay tuyo at matigas.
tulad ng lupang dumaan sa matinding tagtuyot. I want them to feel the coldness of the world they threw me into. Tumango si Esteban at kinuha ang isang matalas na gunting mula sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglalapat ng mga talim nito ay nagbigay ng isang uri ng kilabot sa silid. Lumapit siya sa likuran ni Teresa at hinawakan ng mahaba at itim na buhok nito. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Mateo habang nangangako ng katapatan. Your hair carries the weight of your past, Teresa. It carries the smell of their house, the dust of their insults, and the touch of a man who betrayed you, ani Esteban. Ang boses ay malalim at tila nanunuot sa kaluluwa ng babae. Are you ready to let go? Cut it, ang matigas na sagot ni Teresa. Ang bawat pag-ipit ng gunting sa kanyang buhok ay tila isang pagputol sa mga tanikalang gumagapos sa kanya sa loob ng 10 taon. Nakikita ni Teresa ang mga hibla ng kanyang buhok na dahan-dahang nahuhulog sa sahig. Tila mga itim na luhang, hindi na muling babalik sa kanyang mga mata. Nang matapos si Esteban, tumingin si Teresa sa malaking salamin sa kanyang harap. Ang babaeng nakaharap sa kanya ay hindi na ang mahiyaing si Teresa. Ang kanyang buhok ay hanggang balikat na lamang, maayos at matapang ang pagkakagupit. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko, ay direkta nang nakatingin sa sariling refleksyon. You look like a woman who is about to own the world, not someone who was kicked out of it. Ang komento ni Esteban habang inilalagay ang isang kamay sa balikat ni Teresa. Isang golden moment ang namuo nang maramdaman ni Teresa ang bigat at init ng kamay ni Esteban. Isang supurtang hindi humihingi ng kapalit, isang pagpapatibay na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Mateo. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang puting papel ang napansin ni Teresa sa ilalim ng mesa, malapit sa paanan ni Esteban. Iyon ang sobrang nahulog kanina mula sa mga dokumento ng lalaki. Dahil abala si Esteban sa pagligpit ng mga ginupit na buhok, mabilis na pinulot ni Teresa ang sobre at binuksan ito. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat. Medical Report, Donata de Vega. Ang petsa ay nung nakaraang buwan lamang. Ngunit hindi ang sakit ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang note na nakasulat sa gilid ng report sa sulat kamay ni Esteban. Ang lason ay nasa loob na ng kanyang katawan. Kailangan na lang ng tamang pagkakataon. Naramdaman ni Teresa ang isang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Ano ang ibig sabihin nito? Nilalason ba ni Esteban si Donata? O may mas malalim pang sikreto ang lalaking ito na nagligtas sa kanya? Bago pa man niya maibalik ang papel, lumingon si Esteban at nakita ang hawak ni Teresa. Ang dati ay maamong mukha ng lalaki ay biglang nagdilim at ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng gunting na hawak niya kanina. Teresa, hindi lahat ng nakikita mo ay dapat mong intindihin sa ngayon. Ang dahan-dahang sabi ni Esteban habang naglalakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay nagbibigay ng isang uri ng pang-anib na ngayon lang naramdaman ni Teresa. May mga bagay na ginagawa ang isang tao para sa husti, siya mga bagay na maaaring ituring na masama ng iba. Anong ginagawa mo kay Donata, Esteban? Ang diretsahang tanong ni Teresa kahit na ang kanyang tuhod ay nagsisimula ng manginig. Hindi sumagot si Esteban. Sa halip, hinawakan niya ang panga ni Teresa at itinaas ang mukha nito. Ang kailangan mo lang malaman ay ito. Bago matapos ang buwang ito, ang reyna na nagtapon sa iyo sa putikan ay hihingi ng tawad sa iyo habang nakaluhod. Pero handa ka ba sa katotohanang baka hindi lang sila ang may itinatagong dumi? Sa mga sandaling iyon, isang malakas na katok ang narinig mula sa pintuan ng penthouse. Hindi ito ang katok ng isang bisita, kundi ang marahas na paghampas ng isang taong gustong manira. Esteban! Buksan mo ito! Alam kong hawak mo ang asawa ko. Pulis ang kasama ko! Ang sigaw ni Mateo mula sa labas. Nagkatinginan si Teresa at Esteban. Ang kaba ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot kay Mateo, kundi dahil sa mystery yung unti-unting bumabalot sa lalaking pinagkakatiwalaan niya. Sino nga ba talaga si Esteban? At ano ang tunay niyang pakay sa pamilya de Vega? Buksan mo ang pintong ito, Esteban!
Isinusumbong ko sa mga pulis na kinidnap mo ang asawa ko. Ang muling paghampas ni Mateo sa pintuan. Ang bawat kalabog ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng bagong tatag na loob ni Teresa. Sa loob ng penthouse, nanatiling kalmado si Esteban. Dahan-dahan niyang kinuha ang medical report mula sa kamay ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa palad ng babae. Isang hawak na tila nagsasabing, manatili kang tapat sa akin. Itinago niya ang papel sa loob ng kanyang Amerikana bago humarap sa pintuan. Teresa, tumayo ka ng diretsyo. Huwag mong ipakita sa kanila ang takot na pilit nilang itinatanim sa'yo. Ang mahinang utos ni Esteban. Ikaw ang biktima rito, hindi ang kriminal. At sa sandaling bumukas ang pintong ito, hindi na ikaw ang mahiyaing asawa ni Mateo de Vega. Ikaw ay si Teresa, ang babaeng sisira sa kanilang kaharian. Huminga ng malalim si Teresa. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa salamin sa huling pagkakataon. Ang maikli niyang buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo na tila isang mandirigmang handang sumabak sa digmaan. Lumakad siya patungo sa likuran ni Esteban habang dahan-dahang binubuksan ng lalaki ang malaking pintuan. Bumungad ang dalawang pulis na may hawak na mga dokumento at sa gitna nila ay si Mateo, namumula ang muka, gulo-gulo ang buhok at may bakas ng alak sa kanyang hininga. Nasaan siya? Nasaan ang magnanakaw kong asawa? Ang sigaw ni Mateo. Nungit nang makita niya ang babaeng nakatayo sa likod ni Esteban, bigla siyang napatigil. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding kalituhan. Teresa? Anong ginawa mo sa buhok mo? Wala na siyang kailangang ipaliwanag sa iyo, Mr. De Vega. Ang malamig na sagot ni Esteban habang humaharap sa mga pulis. Officers, may maipapakita ba kayong warrant para sa pagpasok sa aking property? O baka gusto ninyong kasuhan ko kayo ng trespassing at harassment kasama ang kliyente ninyo? Sir, may reklamo po ang pamilyang De Vega tungkol sa nakaw na alahas at ang pagtakas ng ginang. Ang sagot ng isang pulis, ngunit halatang nag-aalinlangan na ito dahil sa awtoridad na dala ni Esteban. Ang asawa ko ay may sakit sa isip. Dinayan niya ang nanay ko. Ang singit ni Mateo, pilit na inaabot ang braso ni Teresa. Halika rito, Teresa. Uuwi tayo at haharapin mo ang lahat ng gulo na ginawa mo. Sa halip na umiwas, humakbang si Teresa pasulong. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin kay Mateo. Isang tingin na wala ng kahit anong bakas ng pagmamahal, kundi purong pandidire. Hindi ako uuwi sa isang bahay na puno ng mga ahas, Mateo. Ang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay malinaw at buo, tila isang kampanang nagbabadya ng katapusan. At tungkol sa singsing na sinasabi ng nanay mo, alam nating dalawa kung sino ang tunay na naglagay noon sa bag ko. Sabihin mo kay Donata, hindi na ako ang babaeng maari niyang sampal-sampalin at hiyain sa harap ng maraming tao. How dare you! Pagkatapos ng lahat ng ibinigay namin sa'yo? Ang bulew ni Mateo. Akmang sasampalin si Teresa, ngunit mabilis na nahuli ni Esteban ang kanyang kamay. Ang tunog ng pagpihit ni Esteban sa pulsuhan ni Mateo ay nagpatigil sa lahat. Subukan mong saktan ang assistant ko at sisiguraduhin kung sa kulungan ka magpapalipas ng gabi, Mateo. Ang banta ni Esteban. Ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa impyerno. At para sa kaalaman ninyong lahat, si Teresa ay opisyal ng nagsampa ng legal separation at kasong grave slander laban sa inyong pamilya. Narito ang mga dokumento. Inabot ni Esteban ang isang asul na folder sa mga pulis. Habang binabasa ito ng mga opisyal, nakita ni Teresa ang unti-unting pagguho ng kumpiyansa sa mukha ni Mateo. Assistant? Pinagpalit mo ako sa isang abogado lang, Teresa? Nakakahiya ka! Ang huling hirit ni Mateo bago siya pilit na inakay ng mga pulis palabas upang iwasan ang mas malaking gulo. Nang sumara ang pinto, tila nawalan ng hangin sa buong silid. Napasandal si Teresa sa pader. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Ang tagumpay ay matamis, ngunit ang kaba ay naroon pa rin. You did well, Teresa, sabi ni Esteban habang inaayos ang kanyang gusot na Amerikana. Pero simula pa lang ito. Galit na galit si Mateo at mas magiging mabangis si Donata kapag nalaman niyang hindi ka na nila kontrolado.
Lumingon si Teresa kay Esteban. Ang medical report na nabasa niya kanina ay muling sumagi sa kanyang isipan. Esteban, bakit mo sinabing assistant mo ako? At ano ang susunod nating gagawin? Isang misteryosong ni E.T. ang sumilay kay Esteban. Bukas ay may gaganapin na charity gala ang mga De Vega. Yun ang gabi kung saan ipapakilala nila si Clara bilang bagong mukha ng kanilang pamilya. Pero hindi nila alam, may isang espesyal na panauhin na darating. Isang bagong investor na may hawak ng kalahati ng kanilang mga utang. Sino? Ang tanong ni Teresa. Ikaw, ang maikling sagot ni Esteban. Pero bago iyon, may isang katotohanan ka pang kailangang malaman tungkol sa sakit ni Donata. Isang sakit na hindi nanggaling sa tadhana, kundi sa isang lihim na matagal na nilang itinatago sa iyo. Napako ang tingin ni Teresa sa lalaki. Ang pakiramdam ng kilig ay nahaluan ng matinding pagdududa. Sino ba talaga ang kakampi niya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Esteban upang makuha ang kanyang hinihining hustisya? Akala ni Mateo, pag-aari pa rin niya ang bawat hininga mo, Teresa. Ngunit sa gabing ito, ipapakita natin sa kanya na ang ibon na matagal nilang ikinulong ay hindi lamang nakalipad. Ito ay natutong Manila. Ang tinik ni Esteban ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na penthouse. Nakatayo si Teresa sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng may matapang na aura at maikling buhok ay ang dating siya. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na tila baluti ng isang reyna. Ang bawat tahi ng tela ay nagbibigay sa kanya ng bigat at dignidad na matagal na ipinagkait sa kanya sa loob ng mansyon ng mga De Vega. Lumapit si Esteban at dahan-dahang isinuot sa leg ni Teresa ang isang kwintas na gawa sa puting ginto. Naramdaman ni Teresa ang bahagyang pagdampi ng mga daliri ng lalaki sa kanyang balat. Isang ugnayang nagdulot ng kilabot at kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata, isang tingin na puno ng pangako at isang lihim na alyansa. Huwag kang titingin sa ibaba, Teresa. Sa sandaling pumasok tayo sa gala, ikaw ang magiging sentro ng mundo. Hayaan mong sila ang maghabol sa iyong tingin. Ang bulong ni Esteban. Ang kanyang hininga ay humahaplo sa tainga ng babae. Samantala, sa loob ng isang marangyang hotel ballroom, abala si Donata sa pagbati sa mga maimpluwensyang panauhin. Nakasuot siya ng mamahaling alahas at isang plastik na niti. Pilit na itinatago ang namumiong kaba sa kanyang dibdib. Sa tabi niya ay si Clara, na tila isang linta na nakakapit sa braso ni Mateo. Ngunit si Mateo ay tila wala sa kanyang sarili. Ang bawat lagok niya ng alak ay hindi sapat upang burahin ang imahe ni Teresa na nakita niya kanina sa penthouse. Ang matapang na tingin nito, ang bagong anyo nito, at ang katotohanang may ibang lalaking nagtatanggol dito. Mateo, are you even listening? Sabi ko, kailangan nating ipaalam sa lahat na ikakasal na tayo as soon as the divorce is final. Ang pagmamakton ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang nakakarinding ingay sa pandinig ni Mateo. Hindi ngayon, Clara. Mag-focus tayo sa investor na sinasabi ni Mommy. Our company's future depends on this deal. Ang malamig na sagot ni Mateo. Ang kanyang puso ay may kurot ng pagsisisi na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang bawat gabi na si Teresa ang nag-aasikaso sa kanya, ang bawat haplos nito na puno ng pagmamahal, mga bagay na hindi kayang ibigay ng ambisyosang si Clara. Biglang tumahimik ang buong ballroom nang bumukas ang malaking pinto. Ang bawat mata ay nabaling sa dalawang taong pumasok. Si Esteban, na kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang abogado at investor sa bansa, ay naglalakad ng may awtoridad. Ngunit, ang mas nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang babaeng nasa kanyang braso. Nabitawan ni Donata ang kanyang baso ng champagne, dahilan upang kumalat ang likido sa kanyang mamahaling damit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Si Mateo naman ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Teresa, ang pabulong na sambit ni Mateo. Ang kanyang tinig ay puno ng hindi makapaniwalang paghanga at sakit. Dire-diresong naglakad ang dalawa patungo sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ni Teresa sa ibabaw ng pulang carpet
ay tila isang pagtapak sa lahat ng mga pang-aalipustang natanggap niya. Nang makarating sila sa harap ni na Donata at Mateo, isang matamis ngunit mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. "Good evening, Donata. Mukhang nagulat ka sa pagdating ko," ang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. "Balita ko, naghahanap kayo ng bagong investor upang isalba ang inyong bumabagsak na kumpanya. Well, I am here to discuss the terms." "Anong kahibangan ito, Teresa? Saan mo nakuha ang lakas ng loob na pumunta rito pagkatapos mong magnakaw sa amin?" Ang bulyaw ni Donata, pilit na itinatago ang kanyang pangangatog. "Ang magnanakaw ay ang taong kumukuha ng hindi sa kanya, Donata. Pero ang taong bumabawi sa kung ano ang nararapat sa kanya. Ang tawag dun ay katarungan." Ang sagot ni Teresa habang inilalabas ni Esteban ang isang dokumento. Dito nakasaad na si Miss Teresa ay ang bagong may-ari ng 40% ng De Vega Enterprises. Ang mga utang ninyo sa bangko ay binili na rin ng kanyang kumpanya. Ang deklara ni Esteban, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong ballroom. Naramdaman ni Donata ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang sakit na itinatago niya ay tila sumusumpong sa gitna ng kanyang kahihiyan. Napahawak siya sa mesa upang hindi mabuwal. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bote ng gamot ang nahulog mula sa kanyang clutch bag. Mabilis itong napansin ni Teresa. Ngunit bago pa man niya ito mapulot, isang kamay ang nauna sa kanya. Ang kamay ni Esteban. Nakita ni Teresa ang mabilis na pagpapalit ng bote ni Esteban ng isang katulad na lalagyan bago ito ibalik sa nahihilong si Donata. Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Teresa sa kanyang dibdib. Ang medical report, ang mga salita ni Esteban tungkol sa lason at ang nakita niyang pagpapalit ng gamot, lahat ng ito ay nagtagpi-tagpi sa kanyang isipan. "Uminom ka na nung gamot mo, Donata. Kailangan mong maging malakas para sa mas marami pang sorpresa." Ang may kahulugang sabi ni Esteban habang iniaabot ang bote sa matanda. Tumingin si Teresa kay Esteban. Sa likod ng mga mata ng lalaking nagligtas sa kanya, may isang dilim na tila mas nakakatakot pa kaysa sa pot ng mga De Vega. Sino nga ba ang tunay na kaaway? At ang husti, siyang hinahanap ba niya ay may kapalit na dugo na hindi niya kayang ibigay? "Esteban, nakita ko ang ginawa mo. Bakit mo pinalitan ang gamot ni Donata?" Ang tanong ni Teresa ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng madilim na pasilyo ng hotel, malayo sa ingay at kislap ng ballroom. Huminto si Esteban sa paglalakad, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang anino ay mahaba at tila isang higante sa pader, isang imahe ng kapangyarihang nakakatakot at nakakaakit ng sabay. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng gulat, tila inaasahan na niya ang sandaling ito. "Minsan, Teresa, ang katarungan ay nangangailangan ng kamay na marunong humawak ng lason. Hindi ba't yon ang ginawa nila sa iyong ama? Pinanood nilang maubos ang kanyang hininga habang ninanakaw nila ang kanyang buhay." "Pero hindi tayo tulad nila, Esteban." Ang giit ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagdududa. "I want justice, not murder. Hindi ko kayang sikmurain na manalo sa parang madumi." Lumapit si Esteban sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay nagpapabigat sa hangin. Hinawakan niya ang mga balikat ni Teresa. Hindi marahas, kundi isang hawak na puno ng pag-angkin. "Ang lason na ibinigay ko ay hindi nakakamatay, Teresa. Ito ay pampatulog lamang ng kanyang sistema, upang maramdaman niya ang takot na naramdaman mo nung itinapon kanya sa ulan. Upang maging mahina siya sa sandaling ilabas natin ang huling alas." Binitawan niya si Teresa nang marinig ang tunog ng papalapit na mga hakbang. "Magkita tayo sa parking lot sa loob ng 10 minuto. May huling sorpresa pa tayo para sa gabing ito." Ngunit sa halip na sumunod, may ibang plano si Teresa. Kanina pa niya napapansin ang balisang anyo ni Yaya Loring, ang matandang nanilbihan sa mga De Vega simula pa noong bata siya. Nakita niyang palihim na lumabas ang matanda patungo sa fire exit. Alam ni Teresa na si Yaya Loring lang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Sa madilim at amoy alikabok na hagdanan,
Nahanap ni Teresa ang matanda. Nakaupo si Yaya Loring sa isang baetang. Nakatakip ang mga mukha sa kanyang nanginginig na mga palad. Yaya Loring, ang tawag ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng laming. Napatingala ang matanda. Ang kanyang mga mata ay namumula sa iyak. Teresa? Anak? Akala ko ay tuluyan ka na nilang winasak. Patawarin mo ako. Wala akong nagawa nung gabi na pinalalayas ka nila. Lumuhod si Teresa sa harap ng matanda at hinawakan ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho. Alam ko may alam ka, Yaya, tungkol sa tatang ko, tungkol sa kung paano talaga siya namatay. Lumingon-lingon si Yaya Loring. Tila natatakot na may makarinig. Ang gamot, Teresa. Nung gabi na inatik ang tatang mo, hindi stroke ang pumatay sa kanya. Nakita ko si Donata. Pinalitan niya ang maintenance na gamot ng iyong ama ng isang tableta na nagpapabilis ng tibok ng puso. Pinanood niya ang tatang mo na humihingal, nagmamakaawa, habang tinatago ni Donata ang dokumento ng lupa. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang bawat salita ni Yaya Loring ay tila isang malaking pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang galit na pilit niyang pinapakalma ay biglang sumabog na parang bulkan. Kaya pala ganun na lang ang takot niya sa akin. At may isa pa, anak, ang bulong ni Yaya Loring habang lalong humihigpit ang hawak sa kamay ni Teresa. Ang medical report ni Donata ngayon, hindi yon gawa-gawa ni Esteban. Totoong may sakit siya sa puso. Ang parehong sakit na kinuha niya sa iyong ama. Karma na ang naniningal sa kanya. Biglang naputol ang kanilang usapan nang bumukas ang pinto sa itaas. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos ay umalingaw-ngaw sa semento. Isang lalaking nakasuot ng uniporme ng bodyguard ni Donata ang lumitaw. Ang mukha ay madilim at may hawak na radyo. Nandito lang pala ang matandang madaldal na ito. Ang boses ng lalaki ay puno ng banta. Inutusan ako ng madang na siguraduhing hindi ka na makakapagsalita kailanman, Loring. Mabilis na tumayo si Teresa at hinarangan ang matanda. Huwag mo siyang lalapitan. Hindi mo na kami kontrolado. Umalis ka riyan, Teresa. Baka madamay ka pa sa aksidenteng mangyayari sa matandang ito. Ang nakakatakot na sagot ng bodyguard habang unti-unting lumalapit. Napaatras sina Teresa at Yaya Loring patungo sa dulo ng hagdanan. Ang kaba ni Teresa ay nasa rurok na. Ngunit sa gitna ng dilim, nakita niya ang anino ng isang tao sa likod ng bodyguard. Isang malakas na tunog ng pagkakatama ng bakal sa laman ang narinig, at ang bodyguard ay bumagsak ng walang malay sa sahig. Sa likod nito, nakatayo si Esteban, may hawak na piraso ng tubo. Ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi. I told you to wait in the car, Teresa. Ang malamig na sabi ni Esteban. Tumingin siya kay Yaya Loring bago muling ibinaling ang tingin sa babae. Ngayong alam mo na ang katotohanan, handa ka na bang gawin ang kailangang gawin? O hahayaan mo na lang na si Yaya Loring ang susunod na biktima? Napatitig si Teresa kay Esteban. Ang lalaking ito ay handang pumatay para sa kanya. Ngunit hanggang saan ang hangganan ng kanyang proteksyon? At sino ang susunod na target ng kanyang madilim na plano? Hindi lang dugo ang dumi sa kamay ko, Teresa. Ito ang amoy ng katarungang matagal nang ipinagkait sa atin. Ang boses ni Esteban ay parang bulong ng gabi. Malamig, malalim, at puno ng mga sugat na hindi nakikita. Sa loob ng sasakyan, habang binabagtas nila ang madilim na kalsada palayo sa hotel, tanging ang tunog ng pag-ikot ng mga gulong sa basang aspalto at ang mabilis na paghinga ni Yaya Loring ang maririnig. Nakaupo si Teresa sa tabi ni Esteban. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang gown. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Dinala sila ni Esteban sa isang maliit at tago na rest house sa labas ng lungsod. Pagbaba nila, inalalayan ni Esteban si Yaya Loring patungo sa isang silid upang makapagpahinga. Nang maiwan silang dalawa sa sala, dun lamang napansin ni Teresa ang bahagyang pag-iiba ng kulay sa puting polo ni Esteban. May bakas ng dugo sa kanyang balikat at ang kanyang kilos ay halatang may iniindang sakit. Esteban, may sugat ka, ang pabulong na sabi ni Teresa.
Ang kanyang puso ay biglang napuno ng pag-aalala. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman para sa ibang tao. Gasgas lang ito, Teresa. Huwag mo nang intindihin. Ang matipid na sagot ng lalaki habang sinusubukang hubarin ang kanyang Amerikana. Ngunit sa bawat galaw niya, nakikita ni Teresa ang pagkunot ng kanyang no at ang pagpipigil ng hininga. Nang hindi nag-iisip, lumapit si Teresa at hinawakan ang kamay ni Esteban. Hayaan mong tulungan kita. Utang ko sa iyo ang buhay namin ni Yaya Lori ngayong gabi. Please, hindi sumagot si Esteban. Ngunit dahan-dahan siyang naupo sa sofa. Maingat na kinuha ni Teresa ang isang first aid kit. Ang tunog ng pagbukas ng bote ng alcohol ay tila isang malakas na ingay sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang nililinis ni Teresa ang sugat sa balikat ni Esteban, nararamdaman niya ang init ng katawan nito at ang bawat pagtibok ng kanyang sariling puso na tila nakikipaggarera. Dito naganap ang isang golden moment. Ang dating distansya sa pagitan nila ay tila naglaho. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lampshade, pinagmasdan ni Teresa ang mukha ni Esteban. Ang matitigas na linya sa kanyang no, ang mahabang pilik mata na bahagyang nakatabing sa kanyang malulungkot na mata, at ang panga na tila laging nakahanda sa laban. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakakita ng isang makapangyarihang abogado, kundi isang lalaking nagdadala ng napakabigat na pasanin. You don't have to carry the world on your shoulders, Esteban, ang mahinang sabi ni Teresa, habang marahang itinatapi ang bulak sa sugat nito. Sabi mo, tutulungan mo akong bumangon. Pero sino ang tumutulong sa'yo? Natigilan si Esteban. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ni Teresa, at sa sandaling yon, ang lamig sa kanyang tingin ay natunaw. Sanay na ako mag-isa, Teresa. I learned long ago na ang tanging taong maaari mo pagkatiwalaan ay ang iyong sarili. But since I found you, things are becoming different. Dahan-dahang itinaas ni Esteban ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Teresa. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit ang haplos nito ay kasing lambot ng pelos. Naramdaman ni Teresa ang kilig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na akala niya ay kinalimutan na ng kanyang puso pagkatapos ng lahat ng pananakit ni Mateo. Teresa, promise me one thing, ang seryosong sabi ni Esteban. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ng babae. Huwag kang lalayo sa akin. Kahit anong mangyari, manatili ka sa tabi ko. Hindi lang ito tungkol sa husti, siya para sa tatang mo. I realized I can't let you get hurt again. Because if they hurt you, they are killing me too. Bumilis ang paghinga ni Teresa. Ang bawat salita ni Esteban ay tila isang pang-akong nakaukit sa hangin. Akmang magsasalita na siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone na naiwan sa lamesa. Isang unregistered number ang tumatawag. Nang sagutin ito ni Teresa, isang pamilyar at nakakarinding boses ang bumungad sa kanya. Teresa, akala mo ba nanalo ka na? You think that lawyer can protect you forever? Look at the news, you pathetic thief. Mabilis na binuksan ni Esteban ang telebisyon. Ang balita ay tungkol sa pagkawala ni Yaya Loring. Pinalalabas ng mga De Vega sa media na kinidnap ni Teresa ang matanda upang pilitin itong magtestigo ng kasinungalingan laban sa kanila. At ang mas malala, may nakitang ebidensya ang mga pulis sa kwarto ni Teresa sa mansyon. Isang butel yang may lason na tumutugma sa sakit na nararamdaman ngayon ni Donata. Nanlambot ang mga kamay ni Teresa. Ang bawat hakbang nila patungo sa katarungan ay tila binabarahan ng isang mas malaking pader ng kasinungalingan. Lumingon siya kay Esteban. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Esteban, anong gagawin natin? Pinalalabas nilang ako ang naglalason kay Donata. Huminga ng malalim si Esteban. Ang kanyang mga mata ay muling naging kasing talim ng espada. Hayaan mong maglaro ang mga lobo, Teresa. Dahil hindi nila alam, tayo ang may hawak ng mitsa na susunog sa kanilang buong kagubatan. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. May isang tao tayong kailangang puntahan bukas. Ang taong huling nakakita sa tatang mo bago siya tuluyang bawian ng buhay. Sino? Tanong ni Teresa.
Ang doktor na nag-issue ng death certificate niya. Ang doktor na binayaran ni Donata para manahimik. Masyadong mabilis ang tibok ng puso mo, Teresa. Natatakot ka ba sa akin? O sa katotohanan kaya nating gawin ang lahat para sa hustisya? Ang tanong ni Esteban ay, tila isang malalim na bulong na nanatili sa isipan ni Teresa, habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagtulog ng lalaki sa sofa kinabukasan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana ng rest house, nagbibigay ng gintong liwanag sa mukha ni Esteban. Sa sandaling iyon, mukha siyang payapa, malayo sa imahe ng matapang na abogadong humaharap sa mga bala. Ngunit ang puso ni Teresa ay hindi mapakali. Muli niyang naisip ang bote ng gamot at ang medical report. Sino ba talaga ang kakampi niya? Isang tagapagligtas? O isang taong may mas madilim pang agenda kaysa sa mga De Vega? Nagambala ang kanyang pag-iisip nang magising si Esteban. Hindi ito dumaan sa yugto ng pag-uunat. Sa isang kisap mata ay gising na ang kanyang diwa. Tila isang sundalong laging nakahanda. Handa ka na ba, Teresa? Ang tanong ni Esteban, ang boses ay paos pa dahil sa kagigising. Pupuntahan natin si Dr. Arnaldo. Siya ang huling piraso ng puzzle na ito. Pagdating nila sa isang pribadong klinika sa labas ng lungsod, hindi inaasahan ni Teresa ang kanilang makikita. Sa labas ng opisina ng doktor, namataan nila ang isang pamilyar na bulto. Si Clara. Nakasuot ito ng malaking sunglasses at tila balisa, paulit-ulit na tumitingin sa kanyang relo. Anong ginagawa niya rito? Ang pabulong na tanong ni Teresa habang nakakubli sila sa likod ng isang malaking tanim. Akala ko ba ay nagpapahinga siya sa mansyon dahil sa kanya pagbubuntis? Wait here, ang maikling utos ni Esteban. Sinundan nila ng tingin si Clara na pumasok sa loob ng isang silid, ngunit hindi kay Dr. Arnaldo, kundi sa isang laboratorio. Sa loob ng ilang minuto, lumabas si Clara na may hawak na sobre at may kausap na isang lalaking hindi pamilyar kay Teresa. Ang lalaki ay may suot na mamahaling relo at may masuyong haplos sa braso ni Clara. Isang haplos na hindi para sa isang kaibigan lamang. Dito naganap ang isang malaking pagbabago sa plano. Sa halip na ang doktor ang unahin, nagpasya si Esteban na harangin si Clara sa parking lot. Nang makita sila ng babae, tila nakakita ito ng multo. Ang kanyang mapuputing pisingi ay biglang nawala ng kulay. Teresa, anong ginagawa mo rito? At bakit kasama mo ang lalaking yan? Ang nauutal na tanong ni Clara. Pilit na itinatago ang sobre sa likuran niya. Clara, huwag na natin pahabain ito. Ang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng otoridad na hindi niya akalain na taglay niya. Sino ang lalaking kasama mo sa loob? At ano ang laman ng sobre niyan? Is it about your pregnancy? Wala kang pakialam. Mateo loves me at kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka na makakabalik sa kanya. Ang sigaw ni Clara. Nuwit ang kanyang mga mata ay lumilikot sa takot. Mabilis na kumilos si Esteban. Sa isang iglap ay nahablot niya ang sobre mula sa kamay ni Clara. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang hatol na nagpatahimik sa paligid. Binasa ni Esteban ang resulta ng malakas sapat na upang marinig ng mga taong dumadaan. Negative, hindi ka buntis, Clara. At base sa petsa ng huling check-up mo, mukhang matagal mo nang niloloko si Mateo at si Donata, ang deklara ni Esteban. You bitch! Akin na yan! Ang sigaw ni Clara, akmang susugo rin si Teresa, ngunit bago pa siya makalapit ay isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa kanilang tapat. Bumaba si Donata. Ang mukha ay puno ng pot, kasunod si Mateo. Anong kaguluhan ito? Teresa, hanggang dito ba ay gagambalain mo ang aking manugang at ang apo ko? Ang bulyaw ni Donata. Ngunit hindi natinag si Teresa. Iniabot niya ang lab result kay Donata. Basahin mo ito, Donata. Ang babaeng pinili ninyong ipalit sa akin, ang babaeng ipinagmamalaki ninyong magdadala ng tagapagmana ng mga De Vega, ay isang huwad. Nanlaki ang mga mata ni Donata habang binabasa ang papel. Tumingin siya kay Clara, na ngayon ay nakaluhod na sa semento at umiiyak. Madam, sorry. Mateo, let me explain. Ngunit ang kilig at drama ng teleserye biglang naglaho nang marinig ang tulog ng isang malakas na sampal.
Hindi mula kay Mateo, kundi mula kay Donata. Ang tunog ng palad na tumama sa pisingi ni Clara ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot. Akala mo ba ay maloloko mo ako? Ginamit mo ang aking pangalan para sa iyong mga ambisyon, ang sigaw ni Donata. Tumingin siya kay Mateo na tila isang estatwa sa tindi ng gulat. Mateo, itapon mo ang babaeng ito. Ngayon din! Sa gitna ng kahihiyan ni Clara, isang malupit na katotohanan ang lumitaw. Para kay Donata, walang halaga ang pamilya o pag-ibig. Ang tanging mahalaga ay ang reputasyon at kontrol. Nang mawala ng silbi si Clara, itinapon niya ito na parang isang basahan, katulad ng ginawa niya kay Teresa. Karma is real, isn't it? Ang mahinang sabi ni Teresa, habang nakatingin sa nagmamakaawang si Clara. Ngunit bago pa man sila makaalis, biglang humawak si Donata sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat, at ang kanyang mukha ay naging kulay ube. Ang gamot ko! Mateo! Mabilis na kinuha ni Mateo ang bote ng gamot sa bulsa ng kanyang ina. Ngunit bago niya ito maibigay, tumingin si Donata kay Esteban. Ang mga mata ng matanda ay puno ng kilabot nang makita ang isang maliit at misteryosong niiti sa mga labi ng abogado. The medicine, Mateo? Are you sure it's the right one? Ang tanong ni Esteban, at boses ay puno ng panunuya. Napatitig si Mateo sa bote. Ang kulay ng mga tableta sa loob ay iba sa dati niyang nakikita. Lumingon siya kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at galit. Teresa, anong ginawa ninyo sa gamot ni Mommy? Isang malakas na kulog ang narinig sa kalangitan. Hudyat ng paparating na naman na ulan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Teresa. Sa kanyang paghahangad ng katarungan, naging instrumento ba siya ng isang mas malaking krimen? Kasalanan ninyo ito! Kung may mangyaring masama kay Mommy, sisiguraduhin ko mabubulo kayo sa kulungan. Ang sigaw ni Mateo ay humalo sa tulog ng sirena ng ambulans, yang mabilis na humaharurot palayo sa parking lot. Habang ang bawat ilaw ng sasakyan ay nagpapakita ng takot sa mukha ni Mateo, si Esteban ay nanatiling nakatayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Hinawakan ni Teresa ang kanyang braso. Ang bawat daliri niya ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kilabot. Esteban, bakit mo ginawa iyon? Hindi ba't sapat na ang makuha natin ang hustisya? Bakit kailangang dumanak ang dugo o malagay sa panganib ang buhay ng iba? Ang pabulong na tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo sa gitna ng unos. Tumingin si Esteban sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang apoy ng galit sa mga mata nito, isang galit na matagal nang kinikimkim. Ang hustisya, Teresa, ay hindi parang isang merienda na ihahain sa iyo ng maayos. Minsan, kailangan mo itong agawin mula sa mga kamay ng magnanakaw. Huwag kang mag-alala, ang gamot na yon ay hindi papatay sa kanya. Ngunit ito ang magbubukas ng pinto upang mahanap natin ang tunay na kasulatan. Hindi na hinintay ni Esteban ang sagot ni Teresa. Mabilis silang nagtungo sa lumang klinika ni Dr. Arnaldo, ang doktor na kanina pa nila hinahanap. Sa gitna ng kaguluhan ng atak ni Donata, naiwan ang klinika na walang bantay. Gamit ang isang susi na tila matagal na niyang hawak, binuksan ni Esteban ang isang lihim na vault sa likod ng cabinet ng mga gamot. Doon, sa loob ng isang madilaw na sobre, nahanap nila ang tunay na testamento ni Maan Tomas, ag-ama ni Teresa. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang papel. Isang golden moment ang namuo na makita niya ang pamilyar na pirma ng kanyang ama. Naalala niya ang bawat gabi na nakikita niyang nagsusulat ang kanyang tatang, ang bawat haplos nito sa kanyang ulo, habang sinasabing ang lahat ng kanyang pinaghihirapan ay para sa kinabukasan ng kanyang nag-iisang anak. Ang bawat salita sa papel ay tila tinig ng kanyang ama na bumubulong mula sa kabilang buhay. Everything, the land, the stocks, even the mansion, it was all under my name. Ipinagkatiwala lamang ito ni Tatang kay Donata dahil akala niya ay matulungin itong kaibigan. Ang sabi ni Teresa, ang kanyang mga luha ay pumatak sa dokumento. Ninanakaw nila ang buhay ko sa loob ng 10 taon, Esteban.
I live like a servant in my own house. And now, we take it back, ang mariing sabi ni Esteban. Ngunit ang kanilang sandali ng pagtatagumpay ay naputol nang marinig nila ang tunog ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga gamit sa labas ng opisina. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim na maskara ang pumasok. Ang bawat isa ay may hawak na matitigas na bagay at tila walang balak na makipag-usap. Ang madam ang nag-utos nito. Ibigay ninyo ang papel kung gusto ninyo makalabas ng buhay. Ang sabi ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay parang galing sa isang hukay. Mabilis na itinago ni Esteban si Teresa sa kanyang likuran. Donata is in the hospital, gasping for air. But she still had time to send her dogs? Tunay ngang ang kasamaan niya ay walang hangganan. Sa isang mabilis na galaw, pinasabog ng mga lalaki ang mga salamin sa bintana ng klinika. Ang tunog ng mga nababasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Nagkaroon ng matinding gulo. Sinubukan ni Esteban na labanan ang mga ito, ngunit sa tindi ng bilang ng mga kalalakihan, ay unti-unti silang naipit sa dulo ng silid. Teresa, tumakbo ka na! Dalhin mo ang dokumento! Ang sigaw ni Esteban habang tinatangkang pigilan ang dalawang lalaking sumusugod sa kanya. Hindi kita iiwan! Ang sigaw ni Teresa. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang buhok at tinakpan ang kanyang bibig ng isang telang may amoy ng chemical. Ang huling nakita ni Teresa ay ang nagangalit na mukha ni Esteban na pilit na inaabot ang kanyang kamay bago tuluyang nagdilim ang kanyang paningin. Ang amoy ng gamot, ang tunog ng pakikipaglaban at ang malamig na hangin mula sa nabasag na bintana ay unti-unting naglaho sa kanyang kamalayan. Nang muling magising si Teresa, hindi na ang amoy ng klinika ang kanyang nalanghap. Ito ay amoy ng lumang kahoy at alikabok, ang amoy ng bodega sa ilalim ng mansyon ng mga De Vega, ang lugar kung saan siya madalas ikulong ni Donata nung siya ay bago pa lamang sa pamilya. Gising ka na pala, magnanakaw? Isang boses ang narinig niya mula sa dilim. Hindi yan si Donata, at hindi rin si Mateo. Isang boses na puno ng pagkamuhi at ingit. Mula sa anino, lumabas si Clara. May hawak na isang lighter na pinaglalaro ng apoy at sa kabilang kamay ay ang orihinal na testamento ni Mang Tomas. Akala mo ba ay papayag akong matapos ang lahat ng ganito? Kung hindi ako magiging De Vega, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Ang banta ni Clara habang dahan-dahang inilalapit ang apoy sa papel. Napahinto ang hininga ni Teresa. Ang kanyang buong buhay, ang katarungan para sa kanyang ama, ay nakasalalay sa isang maliit na ningas ng apoy. At sa labas ng bodega, narinig niya ang boses ni Mateo na tila may hinahanap. Ngunit ang mas nakakapanghilak, ay ang tunog ng pagkakaladkad ng isang bakal sa semento na unti-unting papalapit sa kanilang kinalalagyan. Isang kislap lang ng apoy, Teresa. At babalik ka sa pagiging basurang wala kahit isang hibla ng danggal. Panuurin mo kung paano ko lulutuin ang huling pag-asa mo sa harap mismo ng iyong mga mata. Ang boses ni Clara ay puno ng lason. Isang matinis na tunog na humihiwa sa katahimikan ng madilim at maalikabok na bodega. Sa harap ni Teresa, ang maliit na ningas mula sa lighter ay sumasayaw, nagbibigay ng kakaiba at nakakatakot na liwanag sa mukha ni Clara na ngayoy tila isang halimaw na nilamon na ng ingit at desperasyon. Nakagapos ang mga kamay ni Teresa sa isang lumang silyang kahoy. Ramdam niya ang magaspang na lubid na humahapit sa kanyang mga pulsuhan. Tila bawat galaw niya ay lalong napapadiin sa kanyang pagiging bilanggo. Ang amoy ng amag, luma at bulok na kahoy, at ang masangsang na amoy ng gas ay nagpapabigat sa kanyang paghinga. Ngunit sa kabila ng takot, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa madilaw na papel na hawak ni Clara. Aghuling tinig ng kanyang ama. Clara, hindi mo na kailangang gawin ito. Ang pabulong na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay tuyot, ngunit may pilit na katatagan. Wala ka nang mapapala sa pamilyang De Vega. Itinapon ka na ni Donata. Bakit mo pa sila pinoprotektahan? Hindi ko sila pinoprotektahan, Teresa. Pinapatay ko lang ang tanging dahilan kung bakit ka nakakangiti. Ang sigaw ni Clara habang dahan-dahang inilalapit ang apoy sa gilid ng testamento. Gusto mong maging reyna? Gusto mong bawiin ang lahat?
Mamatay ka muna sa inggit habang nakikita mang naglalaho ang yaman mo. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Ang bawat hibla ng alikabok sa hangin ay tila nagkagulo nang pumasok ang liwanag mula sa labas. Si Mateo, na may hawak na flashlight at bakas ang matinding pagod sa mukha, ay natigilan sa pintuan. Clara, anong ginagawa mo rito? At si Teresa, bakit siya nakagapos? Ang tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito na nauwi sa kilabot nang makita ang apoy na malapit na sa papel. Mateo! Mabuti at dumating ka. Tingnan mo ang hawak ko? Ang bungismis ni Clara, na tila tuluyan na ngang nawala sa katinuan. Ito ang papel na sisira sa atin, Mateo. Ito ang nagsasabing wala tayong pag-aari, pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko itong abo para manatili tayong makapangyarihan. Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Clara. Ang utos ni Mateo habang dahan-dahang humahakbang palapit. And I'm Teresa. Now! Huwag kang lalapit! Ang banta ni Clara. Ang apoy ay dumikit na sa isang sulok ng papel. Kung lalapit ka, hindi lang ang papel na ito ang susunugin ko. Susunugin ko ang buong bodegang ito kasama nating lahat. Dito naganap ang isang golden moment. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagpo ang mga mata ni na Teresa at Mateo. Nakita ni Mateo ang sugat sa pisngi ni Teresa, ang mga bakas ng luha, at ang matapang na anyo nito na hinaluan ng matinding sakit. Sa sandaling iyon, tila isang belo ang natanggal sa mga mata ni Mateo. Naalala niya ang lahat ng kasinungaling ang itinanim ni Donata, ang bawat beses na hinayaan niyang masaktan si Teresa dahil sa kanyang sariling kahinaan. Teresa, patawarin mo ako, ang pabulong na sabi ni Mateo. Ang kanyang tinig ay basag sa pagsisisi. Ngunit ang oras ay hindi na sapat para sa tawaran. Ang tunog ng pagkakaladkad ng bakal na kanina panaririnig ni Teresa ay biglang tumigil sa likuran ni Mateo. Isang anino ang lumitaw mula sa dilim, ang bodyguard ni Donata na may hawak na bakal na tubo. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinampas nito ang likod ng ulo ni Mateo. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa bumo ay tila isang hatol ng kamatayan. Bumagsak si Mateo sa sahig, walang malay, at ang kanyang flashlight ay gumulong patungo sa paanan ni Teresa. Ubusin silang lahat! Ang malamig na utos na narinig mula sa isang speaker sa sulok ng bodega. Boses iyon ni Donata, na tila kahit nasa ospital ay nakakahanap pa rin ng paraan upang maging diablo. Sa tindi ng gulat, nabitawan ni Clara ang nagbabagang lighter. Ang apoy ay agad na kumapit sa mga tuyong dayami at lumang pahayagan sa sahig. Sa loob ng ilang segundo, ang bodega ay napuno ng makapal na usok at naglalakihang apoy. Mateo! Gising, Mateo! Ang sigaw ni Teresa habang pilit na kinakalag ang kanyang mga gapos. Ang init ay nagsisimula ng humapdi sa kanyang balat, at ang usok ay pumapasok na sa kanyang baga. Si Clara, sa tindi ng takot, ay napatakbo palabas, iniwan ang testamento na ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng apoy sa gitna ng silid. Nakatingin si Teresa sa papel na yon, ang kanyang tanging patunay, ang huling alaala ng kanyang ama, na ngayon ay ilang pulgada na lamang ang layo sa tuluyang pagiging abo. Ngunit, bago pa man siya mawala ng malay dahil sa usok, isang malakas na pagbagsak ng pader ang narinig. Isang bulto ng lalaki ang pumasok sa gitna ng nagngangalit na apoy, balot ng basang jacket at ang mga mata ay puno ng determinasyon na tila hindi kayang tinalo ng kamatayan. Esteban! Ang huling na ibulong ni Teresa bago siya tuluyang mawala ng hininga. Hindi ang papel ang mahalaga, Teresa. Ikaw! Ang buhay mo ang kailangan ko! Ang boses ni Esteban ay umalingaw-ngaw sa gitna ng naggangalit na apoy, tila isang utos na nagpabangon sa nanghihinang diwa ni Teresa. Sa bawat paglanghap niya, ang makapal at itim na usok ay parang mga kuko na kumakalos sa kanyang baga. Ang init ay hindi na lamang hapdi sa balat. Ito ay tila isang dambuhala na gustong lumamon sa bawat bahagi ng bodega. Gamit ang isang matalas na pocket knife, mabilis na pinutol ni Esteban ang mga lubid na gumagapos kay Teresa. Sa bawat hiwa ng talim,
Naramdaman ni Teresa ang pagbabalik ng sirkulasyon sa kanyang mga kamay. Ngunit kasabay nito ang matinding pangamba para sa testamentong unti-unti nang milalamon ng apoy sa kanyang paanan. Ang papel, Esteban, ang huling alaala ni Tatang. Ang pagsusumamo ni Teresa. Ang kanyang boses ay paos at puno ng desperasyon. Pag-upo man siya makakilos, mabilis na sumisid si Esteban sa gitna ng mga nagbabagang dayami. Hinablot niya ang bahagi ng papel na hindi pa tuluyang nagiging abo, kahit na ang dulo ng kanyang jacket ay nagsisimula na ring magliyab. Sa kabila ng panganib, hindi binitawan ni Esteban ang dokumento, ngunit mas mahalaga sa kanya ang kaligtasan ng babae nga sa harap niya. Hawakan mo ito, at huwag kang bibitiw sa akin, ang sigaw ni Esteban, habang isinusuot kay Teresa ang kanyang basang jacket. Binuhat ni Esteban ang walang malay na si Mateo sa kanyang balikat. Ang bigat ng lalaki ay tila isang pasanin ng nakaraan, na kailangan nilang iligtas upang tuluyang makalaya. Naglakad sila sa gitna ng mga nagbabagsakang kisame at nagminingas na mga haligi. Ang tunog ng mga kahoy na nababali at ang lagablab ng apoy ay tila isang koro ng kamatayan na humahabol sa kanila. Dito naganap ang isang golden moment. Sa gitna ng panganib, sa isang pagkakataon na kailangang dumaan sa isang makipot na lagusan ng apoy, hinawakan ni Esteban ang pisingi ni Teresa. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng puot at plano, ay nagpakita ng isang dalisay na pagmamahal. Isang mabilis na dampi ng kanyang no sa no ni Teresa. Isang tahimik na pangako na kung mamamatay man sila, ay magkasama silang haharap sa kabilang buhay. Huminga ka ng malalim, Teresa. Sa labas, may bagong mundo na naghihintay sa iyo. Ang bulong ni Esteban bago niya marahas na itinulak ang isang nasunog na pinto upang makalabas sila sa bakuran ng mansyon. Sinalubong sila ng malamig na hangin ng madaling araw at ang nakakabulag na ilaw ng mga bumbero at ambulansya. Bumagsak si Esteban sa damuhan, hinihingal, habang dahan-dahang inilalapag ang katawan ni Mateo. Si Teresa naman ay napaluhod, mahigpit na yakap ang itim at sulog na bahagi ng testamento sa kanyang dibdib. Ang kanyang pulang damit ay punong-puno ng uling at dumi. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na laya. Natanaw ni Teresa ang mansyon ng mga De Vega na nilalamon ng apoy. Ang simbolo ng kanyang 10 taong pagdurusa ay naglalaho na sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumabas mula sa isa sa mga ambulansya. Si Donata. Nakatayo ang matanda, balot ng kumot, at ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng sakit, kundi ng isang purong, walang halong demonyong galit. Nang makita niya sina Teresa at Esteban na buhay at ang hawak ni Teresa na papel, tila bumalik ang lakas ng kanyang katawan. Akala ninyo ay tapos na? Ang sigaw ni Donata. Ang kanyang boses ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ang papel na yan ay sunog na. Wala nang maniniwala sa inyo. Akin ang mansyong yan. Akin ang lahat. Ngunit bago pa man makasagot si Teresa, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ni Donata. Isang boses na hindi nila inaasahang maririnig sa gabing yon. Hindi na sayo ang lahat, Donata. Dahil bago mo pasunigin ang bodega niyan, naipadala ko na ang digital copy ng orihinal na testamento sa lahat ng bangko at sa korte. Lumingon ang lahat. Doon, nakatayo si Yaya Loring, kasamang isang opisyal ng National Bureau of Investigation. Hawak ng matanda ang isang maliit na flash drive, ang tunay na alas na inihanda ni Esteban simula pa noong una. Nanlaki ang mga mata ni Donata. Ang kanyang mukha ay unti-unting naging kulay abo, ngunit hindi ang pagkatalo sa yaman ang nagpatumba sa kanya. Sa gitna ng liwanag ng apoy, lumapit si Esteban kay Donata at bumulong ng isang katotohanang mas matalim pa sa anumang kaso. Hindi mo pa nangumuukhan ang singsing na suot ko, Donata? Ito ang singsing na ninakaw mo sa nanay ko 30 taon na ang nakalilipas. Hindi lang si Teresa ang biktima mo. Ako ang anak ng lalaking pinatay mo sa gutom para makuha ang kumpanyang ito. Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang bawat tao sa paligid ay tila naging estatwa. Ang paghihiganti ni Esteban ay hindi lamang para kay Teresa, kundi para sa isang sugat na mas matanda pa sa kanilang lahat. Sa gitna ng rebelasyong ito,
Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng ambulansya kung nasaan si Mateo. Nurse! Ang pasyente! Tumitigil ang tibok ng puso niya! Napatitig si Teresa kay Mateo. Pagkatapos ay kay Esteban na ngayon ay nakatingin sa naglalagablab na mansyon ng may ngiti ng isang taong sa wakas ay nakamit ang kapayapaan. Kanino siya tatakbo? Sa lalaking naging bahagi ng kanyang madilim na nakaraan? O sa lalaking nagligtas sa kanya ngunit may pusong puno rin ng sariling kadiliman? Ang tunog ng mahabang hininga mula sa monitor ng ambulans ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong paligid, mas malakas pa kaysa sa lagablab ng apoy na tumutupok sa mansyon. Napatitig si Teresa sa likod ng ambulans, siya kung saan nagkakagulo ang mga paramedic. Ang bawat pag-alon ng dibdib ni Mateo ay tila isang huling pagsusumamo para sa kapatawaran. Sa gitna ng abo at usok, naramdaman ni Teresa ang isang malalim na pagkapunit sa kanyang puso. Ito ang lalaking minahal niya ng 10 taon, ang lalaking naging mundo niya. Ngunit siya rin ang lalaking bumasag sa kanyang pagkatao. Gusto ba niyang mabuhay ito? O sapat na ang makita itong nagdurusa? Teresa, huwag kang titingin sa kanya. Tignan mo ang babaeng dahilan ng lahat ng ito. Ang malamig na utos ni Esteban habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang balikat. Humarap si Teresa kay Donata. Ang matanda ay tila isang ligaw na hayop na nakakulong sa kanto. Ang kanyang mamahaling kumot ay marumi na at ang kanyang muka ay hindi nakakikitaan ng otoridad, tanging purong takot na lamang. Lumapit ang mga opisyal ng NBI, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa basang damuhan ay tila mga hakbang ng papalapit na tadhana. Donata de Vega, you are under arrest for the falsification of public documents, arson, and the attempted murder of Teresa and Mateo de Vega, ang deklarasang opisyal. Hindi niyo magagawa ito. Ako ang nagpapatakbo sa lungsod na ito. Mateo? Mateo, tulungan mo ako! Ang huling sigaw ni Donata. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tinde ng desperasyon. Tumingin siya sa ambulan. Siya ngunit ang tanging nakita niya ay ang saradong pinto at ang malamig na katotohanan. Kahit ang sarili niyang anak ay hindi na niya kayang kontrolin. Dito naganap ang isang golden moment. Lumapit si Teresa kay Donata, sapat na upang maramdaman ng matanda ang init ng galit at ang lamig ng katarungan sa mga mata ng dating manugang. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanampal. Sa halip, kinuha ni Teresa ang sunog na bahagi ng testamento at marahan itong inilagay sa nanginginig na mga kamay ni Donata. Ang apoy na sinimulan mo, Donata, ang siyang tumupok sa lahat ng kasinungalingan mo. Hindi mo na kailangang magnakaw, dahil sa mga sandaling ito, wala ka ng kahit na anong pag-aari. Kahit ang pangalan mo ay tanging kahihiyan na lamang ang dala. Ang mahinang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng dignidad. Isang matunog na pagbagsak ng katawan ang narinig ng tuluyang himatayin si Donata sa bisig ng mga pulis. Ang reyna ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang trono ng mga uling. Lumingon si Teresa kay Esteban. Ang lalaki ay nakatayo pa rin. Pinagmamasdan ang bawat sandali ng may nakakatakot na kasiyahan. Ang kanyang paghihiganti ay 30 taon na nilang itinatago. Esteban, tapos na tayo rito, ang sabi ni Teresa. Nakuha na natin ang gusto natin. Let's go. Ngunit hindi gumalaw si Esteban. Ang kanyang tingin ay nakapako sa ambulansya kung nasaan si Mateo. Hindi pa tapos, Teresa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong kay Donata. Kailangan nating siguraduhin na wala nang matitirang bakas ng mga De Vega sa buhay mo. Biglang bumukas ang pinto ng ambulansya. Lumabas ang isang nurse. Ang muka ay balot ng lungkot. Mrs. De Vega, ang asawa ninyo, stable na ang kanyang lagay ngunit may isang bagay kaming natuklasan sa kanyang pagsusuri. Nagtungo si Teresa sa loob ng ambulansya at doon niya nakita si Mateo na gising na. Ngunit tila blangko ang paningin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Teresa, hindi ko maramdaman ang mga binti ko. Ang pabulong na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay parang isang batang nawawala. Napahawak si Teresa sa kanyang bibig. Ang pinsala sa likod ng ulo ni Mateo mula sa hampas ng bakal ay nagdulot ng isang permanenteng sugat
na maaaring maging dahilan ng kanyang habambuhay na pagkalumpo. Ito ba ang karma na nararapat para sa isang lalaking hinayaang yurakan ang kanyang asawa? Bumalik ang tingin ni Teresa kay Esteban, na ngayon ay nakatayo sa may pinto ng ambulansya. Ang anino ng lalaki ay tumatakip sa nakahigang si Mateo. May isang misteryosong ngiti sa mga labi ni Esteban na tila sinasabing, "Ito ang plano ko simulat sa pool." Isang katanungan ang pabalit-balik sa isipan ni Teresa habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Mateo. Naging kasangkapan ba siya ng katarungan? O naging biktima lamang siya ng isang mas malupit na laro ng paghihigante? At ano ang gagawin niya ngayon? Na yung ang lalaking nanakit sa kanya ay wala ng ibang matatakbuhan. Kundi ang kanyang awa? Hindi sapat ang salitang patawad para idikit ang mga piraso ng pusong dinurog mo sa loob ng 10 taon, Mateo. Ang bawat luhang iniyak ko sa ulan ay hindi na mababayaran ng kahit anong pagsisisi. Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng sterile na kwarto ng ospital. Nakaupo siya sa gilid ng kama ni Mateo. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid, at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng panghihina. Sa harap niya, ang dating mapagmataas na si Mateo ay nakahiga, maputla, at ang mga binti ay nakabalot sa kumot na hinding-hindi na muling gagalaw. Ang tunog ng regular na pag-ugong ng hospital monitor ay tila isang piping saksi sa kanilang huling paghaharap. "Teresa, please. Alam kong nagkamali ako. Nabulag ako ng nanay ko." Ang pagsusumamo ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag at may kasamang hikbi. "Dito ka lang. Huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Ikaw lang ang meron ako." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang puting folder mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagbukas ng zipper at ang pag-alis ng mga papel sa loob nito ay tila isang mahabang pagpunit sa kanilang nakaraan. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa sa tapat ni Mateo. "Narito ang mga papeles para sa ating annulment, Mateo. At narito rin ang dokumentong nagsasabing ibinibigay ko ang isang maliit na bahagi ng aking nakuha para sa iyong pagpapagamot," ang sabi ni Teresa. "Gagawa ako ng mabuti, hindi dahil mahal pa kita, kundi dahil ayaw kong maging katulad ninyo ni Donata. I am freeing myself from you, not because I have forgiven you, but because I deserve peace." "Teresa, wag! I can change! Magpapakasal tayo ulit, bubuo tayo ng bagong buhay!" Ang sigaw ni Mateo. Pilit na inaabot ang kamay ni Teresa, ngunit mabilis na humakbang paurong ang babae. Dito naganap ang isang golden moment. Kinuha ni Teresa ang kanyang lumang wedding ring mula sa kanyang bulsa. Agsingsing na dati ay itinuturing niyang simbolo ng kawalang hanggan. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Sa halip, marahan niya itong inilapag sa palad ni Mateo. Ang malamig na metal na dumampi sa balat ng lalaki ay naging simbolo ng katapusan ng kanilang kwento. "Ang babaeng minahal mo, ang babaeng sunod-sunuran sa inyo, ay namatay na nung gabing itinulak niyo ako sa putikan," ang mahinang sabi ni Teresa bago siya tuluyang tumalikod. Paglabas niya ng kwarto, bumungad sa kanya si Esteban. Nakasandal ang lalaki sa pader ng pasilyo, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang itim na pantalon. Pinagmasdan niya si Teresa ng may halong paghanga at isang uri ng pagmamay-ari na hindi nakakasakal kundi nagbibigay ng proteksyon. "Is it done?" ang tanong ni Esteban. Ang boses ay malalim at tila nanunuot sa puso ni Teresa. "Tapos na, Esteban. Wala nang De Vega sa buhay ko," sagot ni Teresa habang humihinga ng malalim. Tila inilalabas ang lahat ng bigat na dinala niya sa loob ng isang dekada. "Good. Dahil may balita ako mula sa presinto," sabi ni Esteban habang dahan-dahang lumalapit kay Teresa. "Si Donata, hindi na siya nakakatulog. Sinasabi niya sa mga pulis na nakikita niya ang multo ng iyong ama sa loob ng kanyang selda. Ang kanyang isipan ay unti-unti nang bumibigay. Ang lason na itinanim niya sa buhay ng iba ay sa kanya na ngayon bumabalik." Naramdaman ni Teresa ang isang uri ng kilabot na hinaluan ng katarungan. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa sahig ng ospital habang naglalakad sila patungo sa exit ay tila isang martsang nagpapahayag ng kanyang tagumpay.
Ngunit sa gitna ng katahimikan, hinawakan ni Esteban ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang bagong pangako. Ano ang plano mo ngayon, Teresa? Ikaw na ang may-ari ng lahat ng naiwan ng iyong ama. You are one of the most powerful women in the city now, ang tanong ni Esteban. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Gusto kong bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa lumang bahay namin ni Tatang. Gusto kong ayusin ang lahat ng nasira ninyo. Ang sagot ni Teresa, lumingon siya kay Esteban nang may mapanuring tingin. At ikaw, Esteban? Ngayong tapos na ang paghihiganti mo, sino ka na? Will you stay as the man who used me for justice or the man who saved me because he cared? Tumigil sa paglalakad si Esteban. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Teresa at itinapat ang kanyang mukha sa mukha nito. Ang bango ng lalaki at ang seryosong anyo nito ay nagdulot ng isang matinding kilig sa dibdib ni Teresa. Ginamit kita noong una, aaminin ko yan. Ang tapat na sabi ni Esteban. Pero sa bawat gabing pinapanood kitang bumabangon mula sa sakit, natutunan kong ang katarungan ay walang saysay kung wala kang taong pag-aalayan nito. Hindi ako aalis sa tabi mo, Teresa. Unless you tell me to. Akmang sasagot na si Teresa nang biglang may lumapit na isang bodyguard ni Esteban. Ang mukha ay balot ng kaba. Sir, may problema po sa main office. May isang grupo ng mga stockholders na pinamumunuan ni Clara. Mukhang may hawak silang dokumento na nagsasabing peke ang testamento ni Mang Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang laban ay tila ayaw pa ring matapos. At sa kabilang dako, ang balita tungkol sa kalusugan ni Donata ay may dalang isang malaking twist. Isang bagay na hindi inaasahan kahit ni Esteban. Ang tunog ng bawat hakbang ni Clara sa loob ng conference room ay tila isang desperadong pagtatangka na bawiin ang mundong kailanman ay hindi naging kanya. Nakatayo siya roon, hawak ang isang makapal na dokumento, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ingit habang nakatingin sa maikli at matapang na anyo ni Teresa. Don't tell me akala nyo panalo na kayo. This will is a forgery. I have the original statement from the notary public saying na hindi ito pirmado ni Tomas. Ang sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-asa. I will sue you for everything you have, Teresa. Ipaglalaban ko ang karapatan ko bilang asawa ni Mateo. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Esteban habang dahan-dahang lumalakad patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan para sa mga ambisyon ni Clara. Poor Clara. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang ginagamit na pain ni Donata kahit nasa loob na siya ng selda. You're holding a piece of paper, Clara. I'm holding the truth. Kinuha ni Esteban ang isang tablet at ipinakita ang isang video recording. Doon, makikita ang mismong notaryo na tinutukoy ni Clara na ngayon ay nasa ilalim ng kustudya ng mga awtoridad habang nagtatapat na binayaran siya ni Donata para gumawa ng peking testimonya laban sa testamento ni Maang Tomas. Ang dokumentong hawak mo, Clara, ay ang huling pako sa sarili mong libingan, ang malamig na sabi ni Esteban. At tungkol sa pagiging asawa mo kay Mateo, nakalimutan mo na bang lumabas na ang resulta ng DNA test sa bata na sinasabi mong anak niya? The truth is out, Clara. You were never a De Vega. You were just a tool. Nabitawan ni Clara ang mga papel. Ang tunog ng pagbagsak ng mga dokumento sa sahig ay tila ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Napaluhod siya, humahagulgol, habang pilit na inilalabas ng mga security guard mula sa gusali. Ang ingay ng kanyang pagmamakaawa ay unti-unting naglaho nang sumara ang malalaking pinto ng opisina. Katahimikan ang muling namayane. Dito naganap ang isang golden moment. Naglakad si Teresa patungo sa bintana ng opisina kung saan matatanaw ang buong lungsod. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa pagbagsak ni Clara. Sa halip, naramdaman niya ang isang matinding pagod. Ang pagod ng isang mandirigmang sa wakas ay tapos na sa digmaan. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Esteban sa kanyang likuran. Hindi siya hinawakan ng lalaki, ngunit ang malapit na presensya nito ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang nanginginig na mga kamay. It's over, Teresa.
Wala na silang magagawa. Ang mahinang sabi ni Esteban. Ano ang nararamdaman mo? I feel light. Ang pabulong na sagot ni Teresa. Parang sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakakahinga na ako nang hindi nag-aalala kung anong kasalanan ang ibibintang nila sa akin bukas. Pero Esteban, may isang bagay akong kailangang gawin bago ko tuluyang isara ang kabanatang ito. Kinabukasan, dinala ni Esteban si Teresa sa lumang bahay ng kanyang ama. Ang bakuran ay punong-puno na ng mga damo at ang pintura ng bahay ay kupas na. Ngunit para kay Teresa, ito ang pinakamagandang palasyo sa mundo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang luma at kinakalawang na gate. Ang bawat gasgas sa bakal ay may dalang alaala ng kanyang kabataan. Dito ko itatayo ang pundasyon ng aking bagong buhay, ang deklara ni Teresa habang nakatingin sa dahan-dahang paglubog ng araw. Ipagpapatuloy ko ang nasimula ni Tatang. Gagamitin ko ang yaman na ito para sa mga taong tulad ko, mga taong biktima ng kawalan ng katarungan. Humarap siya kay Esteban at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang isang ngiti sa mga labi ni Teresa na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng pag-asa. Will you help me, Esteban? Hindi bilang abogado ko, kundi bilang taong gusto kong makasama sa pagbuo ng bagong pangarap? Hinawakan ni Esteban ang kamay ni Teresa at dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi sa noo ng babae. I've spent half of my life planning for revenge, Teresa. I want to spend the rest of it planning for our happiness. Ngunit sa gitna ng kanilang kapayapaan, isang tawag ang natanggap ni Teresa mula sa ospital kung nasaan si Mateo. Ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali. Mrs. De Vega, si Mateo po. Nagpumilit siyang tumayo at nahulog po siya sa hagdanan. He's asking for you. Sinasabi niya po na may huling lihim siyang gustong sabihin tungkol sa inyong ama na hindi pa alam ni Esteban. Napatigil ang tibok ng puso ni Teresa. Isang huling lihim? Ano pa ang hindi nila alam? At sapat ba ang lihim na ito upang muling buksan ang sugat na pilit na nilang pinagagaling? Hindi ko kailangan ng iyong huling lihim para mabuhay, Mateo. Pero kailangan ko ito para tuluyang makahinga ang kaluluwa ng aking ama. Ang boses ni Teresa ay tila isang malamig na hininga sa loob ng masikip na silid ng ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang tuyong hangin mula sa aircon ay nagpabigat sa bawat saglit ng kanilang huling paghaharap. Nakahiga si Mateo. Ang kanyang mukha ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay maaari ng tangayin ng hangin. Ang tunog ng bawat mahinang pagtibok ng heart monitor ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na nauubos para sa lalaking dati ay naging sentro ng kanyang mundo. Nakatayo sa likuran ni Teresa si Esteban. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay ng lakas sa babae. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakabantay, tila handang protektahan si Teresa mula sa anumang sakit na maaari pang ibato ng nakaraan. Teresa? Sa ilalim ng sahig ng lumang silid ni Tatang Tomas, ang hirap na pagsasalita ni Mateo, ang bawat salita ay tila isang malahing pasanin sa kanyang dibdib. May isang maliit na kahon na bakal. Hindi yun nahanap ni Mami. Doon nakatago ang liham na isinulat ng tatay ko para sa tatay mo bago sila parehong pumanaw. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Ang tatay mo? Akala ko ay kasabot siya ni Donata sa lahat ng panloloko. Hindi. Blackmail. Tinakot siya ni Mommy, napapatayin kaming dalawa kung hindi siya susunod. Ang hikbi ni Mateo. Ang mga luha ay muling bumagtas sa kanyang maputlang pisngi. I'm sorry, Teresa. Alam ko ang tungkol sa kahon na yon, pero natakot ako. Natakot ako na baka kapag nalaman mo ang totoo, iwan mo ako dahil sa kahihiyan ng pamilya ko. Isang matinding katahimikan ang namayani sa silid. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga ni Esteban sa likuran ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang isang halo-halong emosyon, galit, awa, at isang matinding pagnanais na mahanap ang katotohanan. Mabilis silang bumalik sa lumang bahay ni Mang Tomas. Gamit ang isang martilyo, dahan-dahang binakbak ni Esteban ang bahagi ng sahig na itinuro ni Mateo.
Ang tunog ng pagkakalas ng mga lumang kahoy ay tila pagbukas ng isang kaban na mga sikretong matagal nang ibinaon sa limot. Doon, sa ilalim ng makapal na alikabok, nahanap nila ang isang maliit na kahon na bakal. Nang buksan ito ni Teresa, bumungad ang isang sulat na may pamilyar na sulat kamay. Dito naganap ang isang golden moment. Habang binabasa ni Teresa ang liham, naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ama. Sa sulat na iyon, humihingi ng tawad ang ama ni Mateo kay Mang Tomas, at dito rin nakasaad na si Mang Tomas ay nagpatawad na bago pa man siya mamatay. Ngunit ang mas mahalaga, may nakalakip na isang locket. Isang locket na naglalaman ng larawan ni Teresa nung sanggol pa lamang siya, at sa likod nito ay ang mensahe ni Mang Tomas. Anak, ang tunay na yaman ay ang kalinisan ng iyong puso. Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang iyong kinabukasan. Niyakap ni Teresa ang locket sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa lumang papel. Ang bawat hapdi at put na nararamdaman niya para sa mga De Vega ay tila dahan-dahang natutunaw. Hindi dahil nakalimutan niya ang kanilang ginawa, kundi dahil sa wakas ay narinig na niya ang huling habilin ng kanyang ama, ang maging malaya sa tanikala ng Hapon. Humarap siya kay Esteban, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may malalim na pag-unawa. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at pinunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Ang tunog ng simoy ng hangin sa labas ng bintana ay tila isang masayang koro na nagdiriwang sa kanyang paglaya. Esteban, handa na ako, ang sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ayoko nang tumingin sa likod. Ang huling lihik ni Mateo ay hindi naging dahilan para magalit ako muli, kundi naging susi para tuluyan na ako makapagpatawad. Para sa sarili ko. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang malakas na balita ang dumating mula sa telebisyon na naiwan sa sala. Ang balita ay tungkol sa isang malaking sunog sa loob ng city jail kung nasaan si Donata. Sinasabi ang sunog ay nagsimula sa selda ng matanda matapos nitong tangkaing sunugin ang sariling mga kagamitan sa gitna ng kanyang pagkabaliw. Ang apoy na sinimulan niya, sa huli, ay siya rin ang tumupok sa kanya. Ang pabulong na sabi ni Esteban habang pinagmamasdan ang usok na natatanaw mula sa malayo. Napatingin si Teresa sa langit. Ang dilim ng gabi ay unti-unti nang napapalitan ng liwanag ng bukang liwayway. Ang bawat kulay ng kahel at rosas sa kalangitan ay tila isang bagong pahina ng kanyang buhay. Tapos na ang digmaan. Wala na ang mga De Vega. Ang tanging natitira ay siya, ang kanyang danggal, at ang lalaking nangakong sasamahan siya sa bawat hakbang ng kanyang bagong simula. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang huling usok ng mansyon ng mga De Vega ay tuluyang tinangay ng hangin. Ngunit ang bawat haplos ng panahon ay tila naging isang masuyong gamot sa mga sugat, na dati ay akala ni Teresa ay hinding-hindi na maghihilom. Sa balkonahe ng kinalakihang bahay ni Mang Tomas, nakatayo si Teresa habang pinagmamasdan ang mga bulaklak ng sampagwita na masaganang namumukadkad sa bakuran. Ang halimuyak ng mga puting bulaklak ay humahalo sa amoy ng basang lupa matapos ang isang maikling ulan. Isang amoy na dati ay nagpapaalala sa kanya ng pait, ngunit ngayon ay simbolo na ng isang bagong simula. Ang bahay na ito na dati ay puno ng alikabok at lihim, ay muli nang naging tahanan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga kababaihang tulad niya na minsang naligaw sa dilim ng pang-aapi at ngayon ay naghahanap ng katarungan sa ilalim ng itinatag niyang foundation. Teresa, ang kape mo? Baka lumamig na. Ang mahinang sabi ni Esteban habang papalapit sa kanya. Ang tunog ng paglapag ng tasa sa kahoy na mesa ay naging hudyat ng isang payapang sandali. Lumingon si Teresa at sinalubong ang mga mata ni Esteban. Ang mga matang dati ay puno ng put at paghihigante, ngunit ngayon ay naglalabas na ng isang dalisay na katahimikan. Hindi na nakasuot ng madilim na Amerikana ang lalaki. Ang kanyang simpleng puting polo ay tila nagpapakita ng kanyang paglaya mula sa sariling madilim na nakaraan. Salamat, Esteban. Salamat sa lahat. Ang pabulong na sabi ni Teresa habang hinahawakan ang kamay ng lalaki. Dito naganap ang huling golden moment.
Pinagmasdan nila ang malawak na harden ng magkahawak kamay. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi ang kakayahan niyang muling magmahal ng walang takot. Tungkol sa 3 katanungan ng tadhana, nahanap na ni Teresa ang kasagutan.